ito ay galing sa mga may pruweba, mga facts, galing sa mga dokumentasyon na isinali natin sa wikang Ingles. Saturday Line. Ang lahat po ng ito ay dahilan sa ating Puso ko sa bayan ko. kaya ang inyong abang lingkod, Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. naglaan po ng isang oras para sa bayang kong minamahal. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Line. Well, kagaya ng nasabi ko sa mga entrada natin kanina habang umuusad ang ating palatuntunan, ang pag-uusapan natin ngayon ay napakasensitibong bagay, and I hope I can deal with this at the next 30 minutes so we can open up another subject na may kaugnayan sa poverty, kahirapan ng ating bansa. Sa ngayon, sa unang bahagi mga kababayan, ang mga pag-uusapan natin, iisa-isahin ko itong mga tala, salin sa wikang Ingles, ng mga dokumento na nakalap natin galing sa ating mga reliable sources sa China, sa mga iba't ibang hiwa-hiwalay na mga meetings ni Xi Jinping sa kanyang military at sa kanyang Politburo. Ito'y may kaugnayan dito sa Chinese Communist Party, Xi Jinping's reunification with rejuvenation of Taiwan. Yun ang ilang mga dokumento, mismong ganyan ang pagkakabigkas, pagkakasalin sa adikain at mga plano ni Xi Jinping sa kanyang ikatatlong termino sa opisina. Na ayon sa kanya, hindi niya tatapusin ito na hindi tapos ang reunification and rejuvenation of Taiwan. Tandaan ninyo ang katagang yan, reunification with rejuvenation of Taiwan. It will not be delayed until 2029. Hindi pwedeng abalahin, hindi pwedeng itigil, hindi pwedeng maantala hanggang 2029. Bakit? Sabagat yan ang ika-80 anibersaryo ng Chinese Communist Party. December 2029. Ika-80 anibersaryo ng Chinese Communist Party ng mainland China. Yan ay pinahayag ni Xi Jinping as early as 2019. Muling inulit niya sa mga sumunod na mga pahayag niya at mga meeting sa kanyang Politburo, ruling party, at sa kanyang mga military. Sa pag-usapan natin mga kababayan, ang sikretong plano, the secret plan of Chinese Communist Party and particularly ni Xi Jinping upang bawiin, isanib na muli, retake Taiwan as part of the mainland Chinese Communist Party country. Reunification with rejuvenation. Para bang para bang sa katagang itong rejuvenation para bang mahina yung Taiwan. Ayaw niyang tanggapin na kaya ang isa sa mga kadahilan ng kung bakit niyang isalin ang Taiwan sa mainland China sa communist rule, dahilan sa progresibo ang Taiwan. Na ito pong bagay na ito, the Philippines is in the Chinese or Xi Jinping's plan to retake Taiwan. Ang Pilipinas, collateral damage, ay kasama sa plano na ito ng Taiwan. Ang masaklap nito mga kababayan, ayon dito sa mga sources na nakuha natin, alam ito ng Amerika, alam din ito ng Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Duterte. I don't know kung alam ito ni Marcos, pero sa panahon ni Rodrigo Duterte, alam niya ito. Sapagat sa 5 ulit na pagbisita ni Rodrigo Duterte sa China, ang bagay na ito ay nabanggit. The United States government and the Philippine government know the facts. Ano ang mga facts na ito mga kababayan?
Well, nais ko munang bigyan ng balik tanaw tayo doon sa mga unang pangyayari. Bakit naging communist China ang mainland China? Noong araw, although communist din ito sa panahon ni Chiang Kai-shek, pero ibang communism ang pinairal nito eh. Itong kay Mao Zedong ay radikal na pagpapairal, a deviation from the Marxist communism of Russia. Ito ay itinatag noong July of 1921 ang Chinese Communist Party. Bumuo from 5 katao, naging 15 katao, nagtatag sila ng Chinese Communist Party. Si Mao Zedong kasama roon, isa sa mga leader. Siya ang pinakang leader. Itinatag ito sa Shanghai sa First National Congress of the Chinese Communist Party. Yan ay 103 years ago. 1921, July 23. Yung kilusan nito ay nagsimulang gumalaw noong 1943. Sa kalagitnaan ng digmaang nagaganap sa Asia at saka sa Europa, kumilos na ang Chinese Communist Movement sa China. That was 81 years ago. And then, nung matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, yung mga kinubkob ng Japan na mga Chinese properties, Chinese lands, ay ibinalik sa magitan ng puwersa ng Amerika na nanalo sa Asia. Ibinalik sa China ang mga lupain na ito. That was in 1949 na mayagpag ngayon ang Chinese Communist Party ni Mao Zedong. Yung national government, Nationalist Party, sa magitan ni Chiang Kai-shek, natalo. Kaya noong December of 1949, itinaboy o kaya tumakas si Chiang Kai-shek una doon sa malapit na isla sa Fujian Province. Tapos ay tumakbo papunta ng Formosa at the time na ngayon ay Taiwan. Ever since na mayagpag na ang Chinese Communist Party. And fast forward sa panahon na ito ni Xi Jinping, nais niyang lamangan, nais niyang ungusan ang mga ayon sa kanila achievements ni Mao Zedong sa kabila ng pagpatay ng may 10 milyong mga Chinese na ayaw sumunod sa communism ni Mao Zedong. 10 million cultural revolution pinatay ng komunista sa China. Ngayon, 2024, nais ungusan ni Xi Jinping si Mao Zedong. Expansionist foreign policy. Yun ang nakatatak sa pangalan ni Xi Jinping. Ano ang mga facts natin dito, mga kababayan ko? Number one, nais ko lamang ipaalala sa inyo na yung mga pahayag na napapakinggan ninyo sa mga Manchurian dyan sa Philippine government, mga journalist, periodista, maging yung komentarista dyan sa PTV4 na pro-China, lahat ng mga ito ay mga propagandista. Tandaan ninyo na ang China ay number one ay sinusulong ang propaganda. Kaya kung ang sinasabi ng China at mga mouthpieces nito ay pabor sa inyo, ang ibig lamang sabihin niyan, galit sa inyo o kakabigin galing sa inyo. China says one thing but do the exact opposite. Salin ito hindi ito galing sa akin. At ngayon, sa kasalukuyan, ika-3 termino ni Xi Jinping, reappointed siya, self-reappointed o kaya reappointed ng Politburo noong Marso 10, 2023, 2 years ago, na patuloy na mamuno, party leader ng Politburo, at sa kanyang final stage ng kanyang Great China Project. Great China Project. Ito ay ang reunification and rejuvenation ng Taiwan sa mainland China. Kaya tandaan ninyo, mga kababayan ko, ito ay note lamang ito sa Pilipinas at sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Ang eleksyon natin sa 2025 at ang eleksyon sa Pilipinas 2028,
Napaka-crucial ito sa bayan natin, sa bansa nating Pilipinas. Kung kayo ay bulag, pepe at saka bingi sa pagpili ng inyong mga leader ngayong 2025 local election, one step nagagapang ang China sa loob ng Pilipinas. At kung ang mahahalal ninyo ay pro-Chinese o pro-China, kagaya ng mga Duterte sa 2028, tapos na ang laban ng China laban sa Pilipinas. Ang plano ni Xi Jinping, according to record, Xi Jinping plans to take Taiwan between 2025 to 2027. Xi Jinping planong kunin reunification and rejuvenation of Taiwan between 2025 and 2027. Crucial ang eleksyon sa Pilipinas na mailayo ang China sa kamay ng mailayo ang Pilipinas sa kamay ng China. Xi Jinping administration revised the Communist Party's constitution to make the unification of Taiwan the most important objective of his third term. Nakakasalukuyang umiiral from 2023. Now, ayon pa rito sa tala na tinanggap natin, bilang isang hakbang ni Xi Jinping sa loob at labas ng China, all civilian goods, infrastructures, can be turned into pawns at the will of the leadership. Sa madaling sabi, iniatas ni Xi Jinping, lahat ng mga ginagawa, produkto ng mga civilian population ng China, lahat ng mga infrastruktura na gawa ng mga civilian sa mainland China, ay maaaring gamitin at will sa anumang desisyon ng gobyerno ng liderato ni Xi Jinping. Maaari niyang kunin ang mga ito. Sabi pa ni Xi Jinping, there are tens of thousands of Chinese tactics that we can apply. But the ones I am most aware of are speed is precision in warfare and electronic warfare. Dalawang bagay ang pinagtutuunan niya ng pansin. Kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan ko, lahat ng mga teknolohiyang malaman nila sa advent ng internet, ninanakaw nila from the outside. The United States, European market, ninanakaw nila ang teknolohiya na ito. In fact, ang focus nila ngayon, gawa ng nakita nila ang application ng drone ng Ukraine laban sa Russia. Ngayon, ang manufacturing ng drone sa China ay under control at any time at the will of the government. Under control ng gobyerno. Sabi niya, inaasahan niya na ang China will mobilize civilian resources and bring down Taipei in one fell swoop. Mabiglaan, mabilisan. Kailangan pabagsakin ng Taipei o ang Taiwan. Sa paanong paraan? Eliminate. Alasin, kalasin, wasakin, kubkubin ang mga sagabal dito in one fell swoop. Sabi niya, katagan niya yan. At alin ang mga sagabal dito? Tandaan ninyo, sabi ni Xi Jinping, ang ikatlong termino niya hanggang 2027 ay mahalaga sabagat markado nito ang ika-100 anibersaryo ng founding ng People's Liberation Army. PLA, ito ang military arm ng Chinese Communist Party.
Sabi ni Xi Jinping, mahalaga sa kanya ang kanyang terminong ikatlo na ito sabagat nasa sakop nito ang 100 anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Liberation Army. At ito rin ang panahon na ang US military ay hindi pa nakapaghahanda ng maigi. Tandaan ninyo, hindi pa nakapaghahanda ng maigi sa pagdepensa potential invasion of Taiwan. Bakit? Sabagat inaayos pa lamang sa Pilipinas yung mga base militar nito riyan, yung mga EDCA sites. Yung airport paliparan sa Palawan, sa Balabac, halfway pa lamang na matatapos. Doon sa Cagayan, yung paliparan doon at saka daungan ni hindi pa nagsisimula ng maayos. At doon sa Cagayan, 17 mga pogo hubs ang nagbabantay. Tandaan ninyo ang connivance within pogo criminal elements in the Chinese government ay established. So sa madaling sabi, for China, ang haba ng panahon na hindi nagaganap ang invasion and rejuvenation of Taiwan ay nagdaragdag ng panganib sa China na hindi makubkob ang Taiwan. Kaya habang maaga pa, bilis at siklab ang kailangan nila, sabi ni Xi Jinping. And then, eto, pakinggan ninyo. Sa mga target areas ng China, particular ang Pilipinas, the attack undermined ang salakay sa utak ng tao. Yan ay cyber warfare and manipulation of public opinion ay kailangang full blast. Noong 2017, nagsimula ito na gawing kalasag ang propaganda para sa China. Attacked, undermined, including cyber warfare and manipulation of public opinion. Ano ang sabi nito? Speed is precious in warfare. So kailangan malaganap. Kaya nakikita ninyo, meron tayo sa Pilipinas na mga kunyari, mga study institutes. Meron tayong Confucius Institute yan. Meron tayong mga bukadora, mga fake media men sa mainstream, sa social media, may mismong sa PTV. Meron tayong broadcaster yan, black timer. Ewan ko kung bakit pinapayagan ni Bongbong Marcos na gamitin ang public medium para sa propaganda ng mainland China. Attacked, undermined, sabi ni Xi Jinping. Beijing is determined to pursue reunification on a much faster timeline. If China took a long time in capturing remote islands controlled by Taiwan, including the Philippines, and laying siege to the main island, the United States and others may come to Taiwan's aid, thwarting our takeover. You see, kailangan mabilis, maaga, para hindi pa handa ang Amerika. So this will explain, mga kababayan ko, kung bakit ang China, sa kahit konting kibot ng Amerika sa Pilipinas, umaatake sila verbally. Di ba? Mapapansin ninyo, pirmahan ng agreement between Philippines and Japan, umarangkada ang propaganda ng China. Yung EDCA, hindi tinitigilan ng mga mouthpieces ng China sa Pilipinas. Mga Manchurian, naaalala ninyo si Robin Padilla, banat siya pero ngayon medyo nananahimik. Naalala niyo yung mga iba pang Manchurians riyan, tahimik sila pero hindi sila bumabanggit ng laban sa China at saka ng Pogo. Bakit? Mga instrumentalities ang mga ito ng Chinese Communist Party. Governor ng Cagayan, Mr. Bambam, anong tawag nun?
Mr. Anong tawag ng pangalan nun? Governor ng Cagayan. Numero 1. Sabi nga ng kaibigan ko na vlogger, motovlogger, one time na-request ko siya, pare ko, doon ka naman mag-schedule mag-vlog sa Cagayan. Anong sabi niya? Maraming mga area sa Cagayan na halos ay wala kang makitang hindi in-check ang nagpapatakbo. Especially yung kanilang mga tinatawag na industrial zones diyan sa Cagayan. Diyan lamang daw sa Santa Ana, maliit na munisipyo, pinamumugaran ng sandamakmak na pogo at walang establishmento riyan na hindi pag-aari ng China, ng Chinese-blooded people. Hindi marunong managalog. So, by the way, locally sa China, isa sa mga hakbang ni Xi Jinping. Anong oras na ba? Isa sa mga hakbang ni Xi Jinping, reshuffling ng leadership diyan sa Politburo, sa military ng mainland China. 1.4 billion people mobilized in the name of national defense. Sa madaling sabi, sa loob ng China may mga paghahanda sila. Kagaya po ng nailabas ko sa inyo last Saturday, I guess, na doon mismo sa mainland China, yung mga tao roon ay hinihigpitan na ng maigi. In fact, may mga ginagawa ng mga preparatory drills na kung saan ang mga civilians ay obligado na sumama sa mga drills na ito, especially sa mga probinsya ng Fujian. Ito yung nakaharap sa Taiwan. Fujian, isa sa mga pinakang mauunlad na lungsod at probinsya sa China, at saka Guangdong. Fujian and Guangdong provinces. Mga ito'y nakaharap sa Taiwan. Ano ang ginagawa ng mga gobyerno ng mga ito? Meron silang obligatory preparatory drills sa kasalukuyan na ginagawa. In fact, 1.4 million na mga mamamayan dito ay isinailalim ng classification as National Defense Forces. Also, pakinggan ninyo ito sapagkat ito ay reflection ng nakikita ninyo sa West Philippine Sea. Utos ni Xi Jinping i-deploy o kaya ikalat ang mga civilian ships kasama ang mga military vessels sa West Philippine Sea. Civilian ships, civilian boats, military vessels, ikalat diyan sa West Philippine Sea at China, South China Sea. Alin ang mga lugar na ito? Ito yung mga naandyan po sa atin. Ang mga apektado riyan ng ating mga mangingisda. Kaya siguro this explains why mahigpit ngayon ng China, pati yung sabi nila monster ship ng China, Coast Guard ng China, nandariyan. Is it because kasama ito sa master plan ni Xi Jinping? An attack, sabi ni Xi Jinping, will require the dispatch of 200,000 to 300,000 troops diyan sa West Philippine Sea. Preparasyon para sa Taiwan, reunification and rejuvenation. Yun ang termino nila eh. Kaya inuulit-ulit kong gamitin eh. So, kung kayo'y nagtataka, bakit sandamakmak ang mga barko ng mga mangingisda kuno ng mga Chinese diyan sa West Philippine Sea? Bahagi po ito ng utos ni Xi Jinping. Nag-aantay lamang sila ng utos, sumalakay kayo. Sabi nga dito ni Xi Jinping ano ito? Speed. Ano yung kanyang sinabi?
may termino siya dito sa SPIDE. Dito sa kanyang Great China Project. Kailangan ay mabilis. Huwag nating antalahin sapagkat na bawat araw na naaantala ay lumalakas ang depensa ng Taiwan at ng Estados Unidos. Sabi ni Xi Jinping, the biggest obstacle to any Chinese aggression against Taiwan is the Taiwan Straits, the West Philippine Sea ang ibig sabihin, and the U.S. military. Dalawa lamang ang kanilang pinaghahandaan. Sabi ni Xi Jinping, ang pinakang malaking hadlang sa unification and rejuvenation ng Taiwan to mainland China ay ang West Philippine Sea o kaya ang tawag niya ay Taiwan Strait at saka ang US military. Now, doon sa isang sekretong conference, mga kababayan ko, ito po yung mga mamba. Ay, Kuneng, maganda talaga itong aking may bahay. Mamba, anong first name nga ni Mamba? Mamba, sabi ng aking may bahay. Governor of Cagayan, Manuel Mamba. There you are. Now, ito po ay nakuha natin na actually voice clip ito eh. Pero hindi ko maintindihan. Kaya ang aking sinasalin dito sa wikang English na lamang eh. Luckily, itong ating contact dyan ay magaling siyang Englishman eh. So, voice clip ni Xi Jinping, sinalin sa English. Ito ay sa isang sikretong military-related conference na ginawa sa Guangdong Province na kung saan ay espesipikong binanggit ni Xi Jinping ang obligasyon at trabaho assignment ng Huawei Technologies at ng Tencent Holdings, among others. Sabi niya, ang mga tauhan nito, the workers of Huawei Technologies and Tencent Holdings, among others, ay kailangan to make up for a personal shortage in the military's cyber warfare unit of the PLA, the People's Liberation Army. So, doon po sa mainland China, by the way, maidagdag ko ito, baka makalimutan ko na naman. Aside doon sa 1.4 million sa Fujian na kung saan ay sinasailalim ngayon ng training bilang bahagi ng puwersa ng Chinese government. Doon sa naturang lugar, sa Beijing again, ito ay sa ibaba ng Fujian. Sa Beijing, doon naman ay naglipa na ang mga signs sa mga kalsada na nakalagay, shelters here. Mga kanlungan, mga taguan, shelters here. Sabi ng contact natin doon, simula noong 2022 yung National Congress sa Beijing ni Xi Jinping na kung saan ay binago nila ang saligang batas at iniluklok uli si Xi Jinping sa pwesto sa ikatlong pagkakataon. Simula noon ay naglipanan na, kumalat na isa-isa ang mga signs at mga lugar na kung saan ay mga shelters, mga taguan sa panahon na may digmaan na siguro na pinaghahandaan. Hindi lamang yan, ayon pa rin dito sa kalatas, preparations for U.S. attacks are underway in earnest at last. Kumbaga, naghahanda sila kahit huli man daw at magaling, ay talagang napaghahandaan pa rin. Yan ay especially sa mga densely populated areas like downtown Beijing. Sabi ni Xi Jinping sa kanyang address, ang People's Liberation Army will be fully prepared by 2027. At ito ay ang makapagbibigay sa kanya
steps to realize the ambitions of Taiwan reunification and rejuvenation by the year 2030. 2030. Yan ang target na formal reunification and rejuvenation ni Xi Jinping with Taiwan. Now, Amerika. Sabi ni Xi Jinping sa kanyang kalatas, sa usapan nila last year, I think November 15, 2023. Nagmeeting si President Xi Jinping at saka si President Joe Biden, dated November 15, 2023. Ayon dito sa tinanggap nating impormasyon, ipinahayag niya ng harapan. Ipinahayag ni Xi Jinping ng harapan kay Joe Biden na nakaplano niya, Xi Jinping, na ang Taiwan ay kukunin niya sa magitan ng mapayapang paraan kung posible. Harapan itong sinabi ni Xi Jinping kay Joe Biden. Sabi niya, I intend to end Taiwan's decade-long de facto independence peacefully, if possible, by 2027. However, kung hindi mangyayaring peaceful reunification and rejuvenation by 2027, sabi niya, in 2030 framework, when the favorable conditions exist, we will forcibly annex Taiwan if peaceful unification and rejuvenation is not achieved before the time. Salin sa Ingles. Yan ay pinaabot ni Xi Jinping kay Joe Biden, and collateral damages to include kung papalag ang Taiwan at sumama ang Amerika, ang Korea, South Korea, and Japan. Collateral damages. Ang Philippines, necessary damage. Gawa ng kailangan nito upang smoothly makubkob nito in all sides ang Taiwan by 2027 o 2030. 2027 ay peaceful means, 2030 military means. So, kaugnay nito mga kababayan ko, nais kong tapusin itong mga dokumentong ito. Kaugnay nito diyan sa Pinas. Paring Ed, it is unfortunate they don't have to invade the country to take over. All our politicians can be bought, nababayaran. Sabi ni Ed Tolosa. Exactly, pare ko. Yun mismo ang babala natin sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, mga kababayan ko, sabi ko na nga sa mga broadcasts nating nakalipas, kaya yung issue kung poverty sunod, ngayon lamang isusunod natin. Malaki ang ugnay nito dito sa issue na ito ng China invasion. Bakit? Sabagat, sabi ko na nga, sa ngayon, 4 ang issue na inilantad ng World Bank at ng mga nagmamasid sa Pentagon sa Pilipinas kung bakit ang Pilipinas ay pwedeng makubkob ng walang laban ng China. 4 na issues. Political dynasties, bad governance, economy, and then taong bayan. Masaklap. Sa kasalukuyan, mga kababayan ko, paring Ed, in consonance with your argument, ang industriya of national importance sa atin, kontrolado ng China ngayon. Kaya tama ka. Unfortunate. They don't have to invade the country to take over. Nabibili ang mga politicians natin. Tingnan ninyo nangyari. Industries in the Philippines with national security importance. Energy.
Philippine National Grid Corporation. China ang may hawak nito. Real estate ng Pilipinas, Chinoy ang may hawak nito. Karamihan dyan, may backing, may financing, may suporta ng Chinese Communist Government. Sad to say, mga Chinoy yan. Pero ang loyalty niyan ay hindi sa Pilipinas. Ang loyalty niyan ay sa bulsa, sa pera na nagpapayaman sa kanila. Sa dugo, pawis at luha ng mga Pilipino. National important industries in the country controlled by the Chinese. Pangalawa, Pogo. Kahit na, sabi ko nga sa inyo kanina, ang China, sinasabi ang isa, baliktad ang ginagawa. So Pogo, sabi ng China, alisin ninyo ang Pogo sa Pilipinas sabagat masama ito. Sa kabila nito, ang Chinese triad, ang criminal elements na ito ng Pogo, suportado ng China. Ginagamit ng China sa spying, etc., etc., etc. Triad, criminal gangs, naka-embed sa mga Pogo. Kaya bayan kung tingnan ninyo, saan nandiyan ang bulk o ang dami ng mga Pogo operations na ito? Metro Manila, Central Luzon, kasama na ang Northern Luzon, Cagayan, Sandamakmak. 17, I don't know kung bakit wala sa record dito ninyo riyan. 17 ang mga Pogo operations dyan sa Cagayan ni Manuel Mamba. Diyan lamang sa Santa Ana, sabi ng aking informante, lahat ng negosyo riyang kontrolado ng China, ni hindi marunong magtagalog o kaya wikang Ilonggo. Pure-blooded Chinese. Diyan sa Central Luzon, Pampanga, Bulacan, Tarlac. Ano ang mga naan dyan? Mga Pogo. Mga mansions na unti-unting nalalantad ngayon dahil sa POAC, Pogo. Mga taong empleyado riyan, inject, pure-blooded. Diyan sa Metro Manila, Sandamakmak, Quezon City, pinakang malaki ng mga Pogo operations. Exclusive subdivisions controlled ng mga Chinese. High-rise condominium controlled exclusively ng mga Chinese. Lahat ng mga ito kaagapay doon sa master plan ng Xi Jinping. And then of course, ang panganib riyan, sabi nga ni Paring Ed, yung mga nababayaran, nasusuhulan, naduduldulan ng pera sa gobyerno, mga Manchurian candidates. At ang pera na ito ay bubus-bus diyan sa Pilipinas ngayong 2025. Bakit? Napakinggan ninyo yung explanation natin kanina sa mga kalatas na ito na galing sa China. Preparasyon para sa 2027 ang eleksyon sa 2025 as far as China is concerned. And then of course, media and propaganda. Sabi na nga ni Xi Jinping, kailangan ito. Kailangan palaganapin. Media. Attacked, undermined. Sabi ni Xi Jinping, attacked, undermined, including cyber warfare and manipulation of public opinion. Nandiyan ang trabaho ng media at mga propagandista. And of course, ang taong bayan. Taong bayan. Ano ang papel ng taong bayan? Pag ang mga politiko ay nasuhulan ng pera, ang politiko nanunuhol sa taong bayan. At sapagat ang taong bayan ay pobre, yung isang araw na ligaya, ibinenta na ang kanilang kinabukasan. Yun ang sad story diyan sa Pilipinas, mga kababayan ko. Kaya ingat tayo. Puso ko sa bayan ko. Kaya pakinggan ninyo mga kababayan kong mahal, etong saan ba yung aking ito pong sinasabi natin kanina na poverty dyan sa Pilipinas. I hope I have enough time. Poverty dyan sa Pilipinas, pakinggan ninyo muna ito bago natin talakayin. The Southeast Asia region. This Asian region consists of 11 countries. Here you can find a country that is considered one of the richest in the world, and that is Singapore. But
In this same region, you can also find countries that are below the poverty line and still labeled as poor countries. And one of these poor countries is the Philippines. A long time ago, the Philippines was richer than Singapore. This country had the potential to be one of the richest. And believe me when I say that the Philippines should be as rich a country as Singapore today. But what happened? Why does the Philippines remain poor? What are the real reasons why this nation cannot overcome poverty? Why is Singapore rich compared to the Philippines if they had the same potential to begin with? There was a time when the Philippine peso was almost equal to the US dollar. As of today, $1 is equivalent to 55 to 56 Philippine pesos. But did you know that almost 60 years ago, the exchange rate of peso to dollar was 2 to 1? It means that 2 Philippine pesos were equal to $1. But how does it matter though? Well, you see, the US dollar is the world currency, meaning this currency is the standard when you want to get the true value of every currency in the world. So, if your currency is nearly equal to the US dollar, it only means that it is almost as valuable as the US dollar itself. And that was the Philippine peso way back then. But that was short-lived. During the Marcos regime, its value sank from 2 pesos to 3.7 pesos against the dollar. And since then, the value of the peso has never recovered to its original value. So today, it reached 56 pesos per dollar. The Philippine currency gradually losing its value against the US dollar is a clear indication that this country is not progressing. But why is the Philippines left behind? Why is it that, even with the abundance of natural resources, the Philippines still poor after so many years? Why? Sasagutin po natin yan mga kababayan. Alam mo, naninikip ang dibdib ko na napapakinggan yan. Mga katagan na yan, tumatagos eh. Pakinggan natin ulit. The Southeast Asia region. This Asian region consists of 11 countries. Here you can find a country that is considered one of the richest in the world, and that is Singapore. But in this same region, you can also find countries that are below the poverty line and still labeled as poor countries. And one of these poor countries is the Philippines. The Philippines! Even with the abundant natural resources, the Philippines still poor after so many years. Why? Nalay ulitin natin yung why. Gusto kong pakinggan ulit. Why? Sige, tuloy mo. See, gradually losing its value against the US dollar is a clear indication that this country is not progressing. But why is the Philippines left behind? Why is it that, even with the abundance of natural resources, the Philippines still poor after so many years? Why? 2021. Official government statistics, Rodrigo Duterte President. Ang Pilipinas, umabot ng 20 million Filipinos ang below poverty line. 20 million Filipinos. Halos walang makain maghapon. Halongkat ng basura, pagpag, wala nga pabili ng pagpag eh. 20 million Filipinos. That is 19% ng populasyon ng Pilipinas. From 2018 to 2021, meron tayong 2.5 milyong Filipino ang bumagsak ang kabuhayan. Kumakain na at least isang beses maghapon, 2 beses maghapon. Pumasok ang 2018 panahon ni Rodrigo Duterte. Pinagmumuran ito pati na ang pare, ang santo. Who is this stupid God? Bumagsak ang Pilipinas. 2018, 2021, 2.5 milyong Pilipino bumagsak ang kabuhayan. 2024, itong ilang lamang na araw nakalipas, 58% ng mga Pilipino naniniwalang sila'y naghihirap ng grabe ngayon. 58%. At sa unang unang 4 na buwan ng taon na ito, 42% mga Pilipino naniniwala na sila ay walang makain maghapon. And then ang kabuuan nito hanggang katapusan ng Hunyo, unang kalahati,
naging 58% mga Pilipino ang naghihirap sa bansa. 11 million families. 11 million families na mga Pilipino nagdarahop, naghihirap, walang makain. Ilang milyon ang pamilyang Pilipino? 24.5 million. 24.5 million ang mga pamilyang Pilipino sa kasalukuyan. 11.5 rito, 11.5 million naghihikahos, walang makain. Yung mga nasa involuntary hunger kung tawagin, 11% o kaya 3 milyong pamilya. 3 milyong pamilya of the 24.5 million Filipino families. Ayaw man nilang mamatay sa gutom, wala silang magawa. 72% ng mga Pilipino namumuhay average to poorest of the poor. 72. Only 1% ng mga Pilipino ang affluent category. 1%. Sino ang mga itong 1%? Hindi ito mga pure-blooded Pilipino, kababayan ko. 1% belonging to the affluent section of the Filipino community. Pero hindi ito mga Pilipino. Ang citizenship maaring Filipino, ang ibang area na baka fake pa. Pero hindi sila mga Pilipino. 82.8 million Filipinos of 115 million Filipinos. O kaya 17.6 million families of the 24 million families. Ang mga ito ay mga naghihirap. Now, marami pa akong numbers dito, pero yung tanong nga, bakit? Yun ang tanong kanina, di ba? Bakit? Hanggang ngayon naghihirap pa mga Pilipino. Bakit? Ulitin mo nga pare It ko. reached 56 pesos per dollar. The Philippine currency gradually losing its value against the US dollar is a clear indication that this country is not progressing. But why is the Philippines left behind? Why is it that, even with the abundance of natural resources, the Philippines still poor after so many years? Bakit? Apat ang dahilan. Hindi ito galing kay Puroy, mga kababayan ko. Ito ay galing sa mga studies and research works na ginagamit ng World Bank at ng International Monetary Fund sa kanilang basihan ng pagpapautang sa isang bansa para sa development infrastructure ng naturang bansa na nais mangutang. Sa Pilipinas, ano ang findings ng mga ito? Number 1, bad governance. Maling pamamalakad. Bakit bad governance? Tingnan ninyo itong lumabas na survey na nabanggit ko kanina. Wala lang akong kopya rito eh. Sino yung mga pangalan na nandoon na mga prospect na maaaring nasa top 12 na mga senador na ihahalal ng bayan? Mga ito ay survey, kung totoo yung survey, ito daw yung mga tao na pwedeng ihalal the possibility of being elected. Ano ang mga pangalan ng mga ito? Magkapatid na Tulfo. Hindi ko sinasabing hindi sila qualified, pero Senado ang kanilang naistakbuhan. Meron ba silang kapasidad na makipagdebate para itindig nila ang mga issues na nais nilang i-push, isulong sa Senado, sa Kongreso? And then naandyan itong talagang mas worse ng mga worse. Hinahangaan ko itong si Manny Pacquiao, pero anong mangyayari natin dyan sa Senado? Ito pang isa, yung isinusulong ni Rodrigo Duterte na artista na ngayon hindi na kumikita kaya gustong maging senador. Ilang mga artista na ngayon ay naandyan na ngayon nasasangkot sa pagpapayaman sa sarili. Tingnan ninyo yung artistang naandyan sa Tarlac. Naging gobernador ng Tarlac. Ngayon senador.
Walang nangyayari sa Senado pero may mga mansions ayon doon sa mga lumalantad na ngayong mga ebidensya. Typical example ng bad governance ng bansa. Dahilan sa mga humahawak dito. Maging ang inyong Vice Presidente, si Sara Duterte, na nais na isulong ng China bilang presidenteng susunod kay Marcos. Honesty is not a policy of being a government official. Mantakan mo yan. Honesty. Hindi isang value ng isang public official ang honesty. Sara Duterte. Bad governance. At dahilan sa bad governance na ito, very lax ang disiplina ng mga taong namumuno. Dahilan na rin sa kawalan ng tamang pagpili ng taong bayan, corruption is everywhere. Number 2 issue kung bakit ang Pilipinas ay pasulong, paurong, hindi pasulong. Corruption. Number 1 na issue. Ayon sa World Bank, ayon sa International Monetary Fund, ito ang grabe. Sunod sa hindi maayos na pamamalakad ng gobyerno, at mo, Manila na lamang, for example, MMDA, Dan Artes, nagtayo ng rampa para sa mga may wheelchair. Isipin mong tuloy-tuloy. Sabi niya hindi kasi yung anggulo ng pagkakakuha ng litrato lang yun Hindi naman talaga ganun katarik yan Isipin mo simulang ibaba straight papunta sa taas. May mga landing. Pero ikaw na magtutulak doon, kaya mo bang itulak yan? 50 metro ang taas? Kaya bang itulak yung wheelchair papunta sa taas? Nang tuloy-tuloy? Anong klase mga inhinyero tayo meron dyan? At anong klaseng namumuno ng MMDA? Acting ka pa lamang, tanggalin na yan. Hindi qualified. Corruption sa gobyerno. Talamak. Nakita naman ninyo ang mga lalalantad dahilan sa Pogo, konektado yung mga LGUs, local government units. Sabi noong mayor ng Porac, wala akong nakita At saka nung in-inspect po namin, hanggang doon lang kami sa guardhouse. Maniwala ba kayo ng ganong kababaw na kasinungalingan? May lagay ang mga ito. Tanggapin natin. Sino ba naman ang tatanggap na siya nilalagyan? Of course, wala. Pero the truth of the matter is, kaya ang mga ito yung mga bulag, mga pepe at saka mga binge sapagat nabubusal sala ng pera. Yan ang katotohanan. Corruption in the government. Talamak. Pangatlo riyan ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga ba, nung tinalakay ko yung Philippine Statehood USA, marami kaagad ang sumulong sa akin yan. Nagtulak sa akin pero wala ho sa akin desisyon na ipropaganda sa inyo ang US statehood, ang Philippine US statehood. Sapagat sa taong bayan nakasalalay ang desisyon na yan. Pero para sa akin, sa loob ng 35 taong ko na rito sa Amerika, of course may mga discrimination here and there. Yan ay kung patatalo ka, kung pasasaklob ka. But the vast opportunities being offered by the United States sa mga legal immigrants sa Amerika is unlimited. Depende na lang sa iyo kung gusto yan. Kung gusto mong yumaman sa maayos na paraan, huwag kang gagawa ng katarantaduhan. Kalabuso ang abot mo niyan. Yun ang wala sa atin. Diyan sa atin, if you know somebody, kung ikaw ay may pera, kahit ka pa nakapatay ng tao, kahit ka pa si Gerald Bantag, o kaya si Arnie Teves, o kaya si Apolloy na anak ng Diyos, makalalaya kayo. Lately, naandyan si Alice Guo. Pag may pera kayo, bulag, pepe at saka bingi. Maniniwala ba kayo na hindi alam ng ating mga otoridad kung asa ng mga tao na ito? Sa liit ng bansa at maliit naman ang mga isla ng Pilipinas. Luzon, pinakamalaki pero maliit yan. Kung talagang susuyuri ng husto at ang mga tao ay hindi bulag, hindi pepe at saka hindi bingi. Political system ng bansa dominated by dynasties.
Yun ang pangatlong masaklap na dahilan diyan sa Pilipinas. Dynasty. Yun ang kalawang na sumisira diyan sa Pilipinas. Masaklap. Pero sapagat ito'y nakakulapol na sa mga bumabalangkas ng batas, malayo pa kaysa sa panaginip na ito ay mawala. Ang cancer na ito sa ating pamahalaan ay malayong mawala sapagat ang bumabalangkas ng batas ay mga balasubas na mga miyembro ng political dynasties. Kaya nga ba't ito, palagay ko, ang US statehood lamang ang natatanaw kong solution at the rate and at the pace that the Philippine government is being run today and the direction that the Philippine government is going. Malayo ang pananaw ng maayos na pamamahala sa bansa. Ang panganib pa nito is that bukas makalawa, province of China na tayo riyan. Tandaan ninyo, bilyon ng busbus na pera ng mga Duterte upang muling mabalik sa pwesto. At ang Duterte ay China. At ang China ay province. Yun ang adikain. Kaya nga ba't etong US statehood na ito, maaaring isa sa mga solutions natin na mabura ang korupsyon sa bansa, mabura ang bad governance sa bansa, mabura ang dynasty, political dynasty sa bansa. Bakit? Sabagat ang ikaapat na dahilan, taong bayan ay matututo sabagat maninibago sila sa sistemang ipaiiral ng isang tunay na demokratikong sistema ng gobyerno. Yan ang root cause natin taong bayan Sinong nagluklok sa mga political dynasties na ito? Taong bayan. Sino ang nag-engganyo sa mga politiko na ito na maging korapto? Ang taong bayan. Sino ang nagbunsod na maging tarantado ang pamamalakad sa gobyerno? Bad governance, taong bayan. Wala tayong nakikitang maliwanag na hinaharap sa Pilipinas kung patuloy na mananatili ang ganitong uri ng gobyerno. Walang maayos na mga namamalakad sabagat marami sa mga naandyan may mga kaso. Kung ang mga kaso na ito, like for example, ang kaso ni Rodrigo Duterte, sa ilalim ng American System of Government, nasa kalabuso na ito matagal na. Sa ilalim ng American System of Government, etong si Arnie Teves, nabubulok na ito sa kulungan. American System of Government. Gerald Bantag, ngayon, nasa kulungan na ito. Kung American System ang ating paiiralin dyan sa bansa. Ang mga ito, political dynasties lamang siguro ang mahihirapan. Pero kung ang taong bayan may takot sa batas na talagang ipinaiiral pantay-pantay, matututo ang taong bayan na pumili ng tama na mga leader ng gobyerno. Kalahati ng buhay ko diyan ko binuhay sa Pilipinas. Kalahati dito sa Amerika. Equally proportionate ang pagtanaw ko sa bentaha dyan sa Pilipinas, bentaha dito sa Amerika. And I think maging si Mirna Guillermo, maging itong kaibigan natin, kumpare kong tunay, Ed Tolosa, living witnesses ang mga ito kung papaano namumuhay ang mga Pilipino sa ilalim ng tunay na sistemang demokratiko kagaya ng Estados Unidos. Sa atin, hindi naman totoong demokratiko riyan Kulang na lang na totalitarian ang sistema ng governance sa Pilipinas. Maniwala kayo sa hindi. Nilalaro lamang ang terminolohiya riyan Play it with words. Sabi nga, kunyari demokratiko. Pero sa practice malayong demokratiko. Saan ka nakakita ng 72% ng mga Pilipino hindi kumakain ng maayos kung demokratiko ang bansa? Mayaman sa resources ang Pilipinas,
Sabi yan mismo ng International Monetary Fund. Sabi ng World Bank, mayaman kung nagagamit lamang ng husto at tama ang pamamalakad nito. Kaya lamang, balasubas ang mga nandiyan sa pamahalaan natin. Masaklap. Nakakita na ba kayo ng mga kriminal dito sa Amerika na nahusgahan na kriminal na nanunungkulan sa gobyerno? Tingnan ninyo itong amin ditong congressman dito. Immigrant na nito, ngayon sentensyado. May mga nakita na ba kayo ditong mga politikong nakaupo sa gobyerno na may mga kaso na sentensyado na nasa gobyerno pa rin? Dyan sa atin, talamak the more na kayo'y sentensyado, the more na mataas ang pwesto ninyo sa gobyerno. Yun ang Pilipinas. Bad governance, corruption, political system, and worsened by political dynasties, and mismong ang taong bayan. Mga dahilan ng kahirapan, ng kawalan ng pag-unlad ng Pilipinas. The Southeast Asia region. This Asian region consists of 11 countries. Here you can find a country that is considered one of the richest in the world, and that is Singapore. But in this same region, you can also find countries that are below the poverty line and still labeled as poor countries. And one of these poor countries is the Philippines. A long time ago, the Philippines was richer than Singapore. This country had the potential to be one of the richest. And believe me when I say that the Philippines should be as rich a country as Singapore today. But what happened? Why does the Philippines remain poor? What are the real reasons why this nation cannot overcome poverty? Why is Singapore rich compared to the Philippines if they had the same potential to begin with? Puso ko, sa bayan ko! Tingnan na lang ninyo bago tayo magwakas dito sa bahaging ito, mga kababayan ko. Ito, print ko lang ito ng black and white. Sayang kasi ang aking ink dito sa balasubas na ito Antakay mo yan, sako ng bigas yan na nakikita ninyo Sako ng bigas. Ipinamumudmud sa ilalim ng DSW, Department of Social Welfare Administration. Pinamumudmud na bigas. Ang perang pinambili riyan, pera ni Juan de la Cruz. Sinong nakalagay na pangalan? Office of the Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Bayan ko, gumising kayo, please. If you see something, say something. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Nasa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng bansa at tandaan ninyo yung unang bahagi ng ating insights. Sabi ko sa inyo,